May mga tao raw na ipinanganak na may sumpang hindi nila pinili. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Joel. Matagal ko nang gustong ikwento ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung paniniwalaan ba ako ng mga tao. Nangyari ito sa amin noong 2019 sa isang maliit na baryo sa Quezon Province. Ang kwentong ito ay tungkol sa dating kasintahan ko, si Kara. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung biktima lang ba siya ng sakit o may mas malalim pang dahilan kung bakit unti-unti siyang nagbago. Dalawang taon kaming magkasintahan ni Kara. Tahimik lang siyang babae. Hindi siya palalabas. Mas gusto niyang manatili sa bahay at tumulong sa kanyang lola. Halos buong baryo ay kilala siya bilang mabait at mahinhin. Kaya nang magsimula ang mga kakaibang nangyayari sa kanya, walang sino man ang agad na naghihinala. Noong una, simpleng pagbabago lang. Napansin kong mabilis siyang mapagod. Madalas siyang walang ganang kumain. Pero kapag gabi, bigla siyang nagkakaroon ng lakas. Minsan, 10:00 na ng gabi, nagyayaya pa siyang maglakad. Kapag tinatanong ko siya kung bakit hindi siya makatulog, ngumingiti lang siya. Hindi ko rin alam, sabi niya sa akin. Ang akala ko noon, nai-stress lang siya. Isang hapon, dumaan ako sa bahay nila. Napansin kong nakasara lahat ng bintana. Makapal ang kurtina. Madilim ang loob kahit tirik na ang araw. Lumabas ang lola niya. Joel, wag mo muna siyang gambalain ha. Bakit po? Tulog lang siya. Napatingin ako sa relo. 12:00 pa lang ng tanghali. Ngayon po natutulog? Tumango lang ang matanda. Hindi kasi siya nakatulog ng maayos kagabi. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi ng matanda. Lumipas ang ilang linggo, mas lalong naging kakaiba si Kara. Ayaw na niyang lumabas kapag umaga. Kapag napipilitan siyang lumabas, lagi siyang may dalang payong kahit wala namang araw. Maputlang maputla na rin ang balat niya. Naging payat na siya. Akala ng lahat ay meron siyang anemia. Nagpatingin siya sa doktor. Normal naman daw ang laboratory results. Wala silang makitang sakit. Pagkaraan ng isang buwan, may mga kakaibang balita ng kumakalat sa baryo. May mga manok na natatagpo ang patay. Walang dugo. May mga kambing na tila sinakal. May aso ring natagpo ang nakahandusay sa gilid ng ilog. Noong una, inakala ng mga tao na may mabangis na hayop. Ngunit walang bakas ng kagat. Walang bakas ng pagkapunit ng laman. Parang basta na lang nanghina ang mga hayop bago mamatay. Hindi rin yun may paliwanag ng mga veterinaryo. Isang gabi, hinatid ko si Kara pa uwi. Bandang 9:00 na siguro yon. Habang naglalakad kami, bigla siyang huminto. Nakatitig lang siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Anong tinitingnan mo? Tanong ko. Tahimik lang siya. Maya-maya, mahina niyang sinabi. May nakatingin. Napatingin din ako. Wala naman akong nakita. Nasaan? Hindi na siya sumagot. Bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. Napansin kong napakalamig ng balat niya. Parang yelo. Hindi na yun normal. Pagdating namin sa bahay nila, lumabas ang lola niya. Parang nag-aalala. Ano na naman ang ginawa mo? Tanong nito kay Kara. Hindi sumagot si Kara. Tahimik lang siyang pumasok bago isinara ng matanda ang pinto. Tumingin siya sa akin. Joel, kung mahal mo ang apo ko, wag mo muna siyang puntahan sa gabi.
Hindi ko maintindihan ang sinabi niya, pero ramdam ko na meron siyang itinatago. Hindi ako mapakali. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Hindi ko sinabi ang pangalan ni Kara. Ikwinento ko lang ang mga napapansin ko. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay tinanong niya ako, nanaginip ba siya? Opo. Nagsasalita ba siya habang tulog? Opo. May sugat ba siya sa dila? Nagulat ako sa tanong na yon. Paano niya nalaman? 2 araw bago yon, napansin kong may maliit na sugat si Kara sa gilid ng kanyang dila. Sabi niya nakagat lang daw niya habang natutulog. Natahimik ang matanda. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Huwag mong iiwan ang babaeng yon. Pero huwag ka ring magpapaiwan na kayong dalawa lang kapag sumasapit ang hating gabi. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napansing nagbabago si Kara. Dati, mahilig siya sa matatamis. Ngayon, halos hindi na siya kumakain. Tubig na lang. Paminsan-minsan sabaw. Pero hindi naman siya pumapayat. Sa halip, parang mas lumalakas pa siya. Minsan nakita kong mag-isa niyang nabuhat ang isang sako ng palay. Halos 50 kilo yun. Nang tanungin ko siya, ngumiti lang siya. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na yun ang ngiti ng babaeng minahal ko. Isang gabi, bandang 12:00, nagising ako dahil sa tahol ng mga aso. Sunod-sunod, parang may hinahabol. Lumabas ako ng bahay. Tahimik ang buong baryo. Pero may isang aninong mabilis na tumalon sa bubong ng kapitbahay. Hindi ko maaninag ang muka. Tanging mahabang buhok lamang ang nakita ko. At isang puting damit na kumikislap sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, nagpunta ako kina Kara. Nasa labas ang lola niya, mukhang hindi natulog. Pagkakakita niya sa akin, napabuntong hininga siya. Joel, huwag mo nang ipagpatuloy ang relasyon ninyo. Bakit po? Tanong ko sa matanda. May luhang tumulo sa kanyang mga mata. Dahil hindi na ang apo ko ang nakikita mo. Eksaktong sandaling yon, unti-unting bumukas ang bintana sa 2nd palapag. Nakita ko si Kara. Nakatayo siya sa dilim. Hindi kumikibo. Diretso lang ang tingin sa akin. At sa unang pagkakataon, napansin kong tila masyadong mapula ang kanyang mga mata. Hindi na ako mapakali matapos kong makita si Kara sa bintana. Hindi siya kumaway, ni hindi rin siya kumiti. Nakatitig lang siya sa akin. Pakiramdam ko, hindi na ako ang tinitingnan niya, kundi may iba siyang nakikita sa likod ko. Nang mapalingon ako, wala namang tao. Pagharap kong muli sa bintana, wala na siya. Unti-unti kong naramdaman ang takot. Hindi na ito dahil sa mga tsismis sa baryo. Takot na ito para kay Kara. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa bahay nila. Naabutan ko ang lola niyang nagwawali sa bakuran. Mukhang pagod na pagod ito. Parang ilang gabi na ding hindi natutulog. Lola, kailangan ko na pong malaman ang totoo. Huminto siya sa pagwawalis. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay naupo siya sa lumang bangko sa ilalim ng mangga. Joel, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang malaman. Hindi po ako aalis hanggat hindi niyo sinasabi. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos, tumingin ito sa bahay. Ang pamilya namin may matagal ng sumpa. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko siyang magpatuloy. Noong panahon pa ng lola ko, may babae raw sa pamilya namin na nawawala tuwing gabi.
Pagbalik niya kinaumagahan, wala siyang maalala. Akala raw noon ay may sakit lang ito. Hanggang sa nagsimulang mamatay ang mga alagang hayop sa buong baryo. Parehong nangyayari ngayon. Unti-unti akong kinilabutan. Pero, hindi naman po ibig sabihin, hindi niya ako pinatapos. Hindi kami naniniwala sa aswang. Pero hindi rin namin may paliwanag ang mga nangyayari sa amin. Lumipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Kara. Hindi na siya pumapasok sa trabaho. Palagi na lang siyang nasa loob ng bahay. Minsan 3 araw siyang hindi lumalabas. Kapag binibisita ko siya, laging sinasabi ng lola niya na nagpapahinga na lang siya. Hanggang gabi, lagi siyang nakahiga. Isang gabi, bandang 11:00, may kumatok sa bintana ng kwarto ko. 3 katok. Inisip kong baka kaibigan ko lang. Pagbukas ko ng kurtina, wala akong nakita. Pero sa ibaba ng bintana, may maputik na bakas ng paa. Hindi paa ng tao. Mahahaba ang mga daliri. Parang may mahahabang kuko. Kinabukasan, sinundan ko ang mga bakas. Papunta ang mga ito sa kakahuyan. At doon, may nakita akong puting panyo. Alam kong kay Kara iyon. Ako mismo ang nagregalo noon sa kanya. Hindi ko na ito sinabi kahit kanino. Kinagabihan, nagtungo ako sa kakahuyan. May dala akong flashlight. Sobrang tahimik ng paligid. Walang kuliglig. Walang ibon. Parang pati mga hayop ay umiiwas sa lugar. Habang papasok na ako, may narinig akong mahinang pag-iyak. Boses ng babae. Sinundan ko yun. Hanggang makarating ako sa isang malaking punong balete. May nakaupo roon. Niyakap niya ang sarili niya. Mahaba ang buhok, nakaputing damit. Kara? Mahina akong tawag. Dahan-dahan siyang lumingon. Napaiyak ako. Oo, si Kara nga. Pero namamaga ang kanyang mga mata. Namumutla at nanginginig. Lumapit ako. Bigla niya akong pinigilan. Joel, umalis ka. Bakit? Hindi ko na kaya. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaiyak. Sinabi niya sa akin, tuwing sasapit ang hating gabi, parang may iba akong gustong gawin. Hindi ko mapigilan. Hindi ko maalala ang mga nangyayari. Pero paggising ko, may dugo sa mga kamay ko. Nanlamig ang katawan ko. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng balete. Tumayo agad si Kara. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Parang natatakot siya. Umalis ka na, ngayon na. Hindi pa ako nakakakilos. Nakita kong nanginginig ang buong katawan niya. Humihinga siya ng mabilis. Parang may matinding sakit. Napahawak siya sa ulo. Joel, wag mo akong tingnan. Biglang napansin kong unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko. Hindi sobrang haba, pero malinaw na hindi normal. Namumula rin ang kanyang mga mata at tila mas lumalalim ang kanyang boses. Napaatras ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Hindi na yun ang Kara na kilala ko. Parang may matinding laban na nangyayari sa loob niya. Bigla siya napasigaw, napakalakas. Kasabay noon, nagsimula ring magtahulan ang lahat ng aso sa baryo. Isa-isang nagsiliparan ng mga paniki mula sa mga puno. Umalis ka! Sigaw niya sa akin. Napatakbo ako. Hindi ko na alam kung gaano kalayo. Huminto lang ako nang marating ko ang kalsada.
Paglingon ko, tahimik na ulit ang kagubatan. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang balita. May 3 kambing na namatay. Wala na namang dugo. At malapit sa pinangyarihan, may natagpo ang puting tela. Punit, katulad ng suot ni Kara. Hindi ko na alam ang iisipin, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya gumagawa nito ng kusa. May kung anong kumokontrol sa kanya. At habang lumilipas ang bawat gabi, pakiramdam ko, mas unti-unti nang nawawala ang babaeng minahal ko. Hindi na ako nakatulog matapos ang gabing nakita ko si Kara sa gubat. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi niya. Hindi ko maalala ang nangyayari. May dugo sa mga kamay ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kanya. Mas natatakot ako kung ano ang unti-unting kumakain sa pagkatao niya. Lumipas ang 2 araw na hindi ko siya nakita. Hindi siya lumalabas ng bahay, sarado ang mga bintana. Kahit ang lola niya ay bihira nang makausap ng mga kapitbahay. Unti-unti ring dumami ang mga usapan sa baryo. May nawawalang mga alagang hayop. May mga magsasakang nagsasabi, may nakikita silang babaeng nakatayo sa gitna ng palayan tuwing madaling araw. Kapag lalapitan nila, bigla daw itong nawawala. Hindi ko alam kung si Kara nga ba yun. Pero ramdam kong siya ang pinag-uusapan ng lahat. Isang gabi bandang 10:00, may kumatok sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, nandun ang lola ni Kara. Namumugto ang mga mata nito, halatang umiyak. Joel, kailangan mo ako samahan. Huwag mo nang itanong kung bakit. Bilisan mo. Sumama agad ako. Hindi na siya nagsalita habang naglalakad kami papunta sa kanilang bahay. Pagdating namin, nabigla ako. Walang tao sa loob. Magulo ang sala. May mga nabasag na plato. May mga gasgas ang dingding. At sa sahig, may mga bakas ng putik na para bang may naglakad palabas ng bahay. Nasaan po si Kara? Umalis siya. Sinubukan ko siyang pigilan pero tumalon siya sa bintana. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumalon? Nasa 2 palapag ang silid ni Kara. Hindi na kami naghintay. Sinundan namin ang bakas ng putik. Pero pareho itong papunta sa kakahuyan. Habang lumalalim kami sa gubat, napansin kong kakaiba ang katahimikan. Walang kuliglig, walang ibon. Parang walang buhay ang buong paligid. Hanggang sa makarating kami sa lumang balete. Nandun si Kara. Nakaluhod, nakayuko, umiiyak. Lumapit ako. Kara? Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi na pula ang mga mata niya. Namamaga na lang sa kakaiyak. Joel, umalis ka na. Hindi kita iiwan. Napailing siya. Hindi mo naiintindihan, Joel. Tuwing gabi, parang may bumubulong sa akin. Sinasabi niyang sumama raw ako. Kapag lumalaban ako, sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Lumapit pa ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig pero nanginginig. Hindi na iyon kamay ng halimaw. Kamay yun ng isang taong takot na takot sa nangyayari sa kanya. Biglang may narinig kaming boses. Hindi galing kay Kara. Hindi rin sa lola niya. Mahinang bulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Parang nanggagaling sa likod ng balete. Napatingin kaming 3.
may isang matandang lalaki na dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Payat, mahaba ang balbas, may hawak na baston. Kilala siya ng lola ni Kara, si Mang Isko, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang baryo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kara. "Hindi ka aswang," mahina niyang sabi. Napatigil kaming lahat. "Kundi ano po?" tanong ko sa kanya. Huminga siya ng malalim. May matinding trauma ang batang ito. Lumala ito matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang magpakita ng sakit, kaya unti-unti siyang naniwala sa mga sinasabi ng tao. Hindi ko kaagad naintindihan. Ipinaliwanag ni Mang Isko na sa loob ng maraming taon, kapag may namamatay sa baryo, laging may gumagawa ng kwento. Kapag may kakaiba, may aswang daw. At dahil may lumang alamat ang pamilya nila, unti-unting naniwala si Kara na siya ang may kasalanan. Naging takot siya sa sarili. Tumigil siyang lumabas sa araw. Hindi na kumakain. Hindi na natutulog ng maayos. Unti-unti siyang nasira. Mas lalo pa itong pinalala ng takot at tsismis ng mga tao. Hindi ibig sabihin na walang nangyayaring kakaiba, dugtong ni Mang Isko. Pero hindi lahat ng hindi natin maipaliwanag ay gawa ng aswang. Napayuko si Kara. "Joel, naniniwala ka ba sa akin?" Hindi ako agad nakasagot. Hinawakan ko lang ang kamay niya. "Oo, naniniwala akong hindi mo gustong may masaktan." At doon siya tuluyang umiyak. Yung iyak na parang ilang taon niyang kinimkim. Makalipas ang ilang linggo, dinala namin si Kara sa psychiatrist sa Lucena. Doon namin nalaman na matagal na pala siyang dumaranas ng matinding depresyon, sleep disorder at episodes ng dissociation. Kapag sumasapit ang gabi, may mga pagkakataong nakakalabas siya ng bahay nang hindi niya namamalayan. Hindi niya maalala ang kanyang ginagawa. Unti-unti siyang gumaling sa tulong ng gamutan, counseling at suporta ng kanyang lola. Hindi naging madali ang lahat. Inabot ng halos 2 taon bago siya muling nakapagtrabaho. Unti-unti ring nawala ang mga usap-usapan sa baryo. May lumabas ding ulat mula sa municipal veterinarian na ang pagkamatay ng mga alagang hayop ay dulot ng isang sakit na kumakalat sa lugar noong mga panahong yon. Hindi pala ito gawa ng anumang nilalang. Pero huli na ang lahat. Nasira na ang pangalan ni Kara. Marami pa ring naniniwalang isa siyang aswang. Hanggang ngayon, kapag napabanggit ang pangalan niya sa baryo, may ilan pa ring nagbubulong-bulungan. May ilan pa ring umiiwas. Minsan, naisip ko, mas nakakatakot pa yata ang mga tao kaysa sa mga nilalang na kinatatakutan natin. Dahil ang tsismis, kapag paulit-ulit na pinaniniwalaan, kayang sirain ang buhay ng inosenteng tao. Hindi ko sinasabing walang aswang. Hindi ko rin sinasabing meron. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, isa lang ang natutunan ko. Hindi lahat ng taong tinatawag nating halimaw ay halimaw talaga. Minsan, sila ang unang naging biktima. At hanggang ngayon, tuwing dumaraan ako sa dating bahay ni Kara, naalala ko ang huling sinabi niya sa akin. "Salamat, dahil ikaw lang ang unang naniwala na tao pa rin ako."